Isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng teknolohiya, mas magiging mabilis, epektibo at ligtas ang pagtanggap nila ng suporta mula sa pamahalaan. Isa pang magandang balita, inutos ng Department of Transportation ang pagpapalawig ng operating hours ng MRT3 ng 1 oras at ang pagdagdag ng mga bagon tuwing peak hours. Layunin nitong mapabilis ang tinatawag na waiting time ng mga pasahero sa kanilang pagsakay at pagbababa lalo na tuwing rush hour. Ayon sa DOTR, magsisimula na sa susunod na linggo ang mas mahabang oras ng operasyon ng MRT3 upang mas maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Yusek, good afternoon po. Good afternoon. Yusek, I saw the news nga yung kahapon about doon sa bagong pamamaraan ng DSWD sa pagbibigay ng ayuda, specifically doon sa 4Ps. Yusek, do we expect na yung iba pang mga ayuda from the government idadaan na din through digitalization? Yun po ang balakin dahil sabi nga po natin ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. So, we expect na pati yung mga tupad program idadaan na din in due time? Opo, at asahan po natin na kahit papano po, susunod-sunod rin po natin yan sa abot na makakaya ng pamahalaan. Yusek, medyo release lang ako ng konti concerning fake news. During your press con 2 days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment na tumitindi yung pagkalat ng fake news after the warrant of arrest na na-serve kay dating Pangulong Duterte. Yung bang lumalalang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like NTC or DICT na gumawa na ng ilang mga polisiya para sa particularly regulation sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan, yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Tandaan po natin, kahit po ang Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at aaksyon na rin po patungkol dito sa mga fake news na sinasabing sangkot pa nga daw ang Supreme Court tungkol sa mga pinapakalat na petisyon para po mag-resign ang Pangulong Marcos. Yusek, ihabol ka na lang ito. Reaction lang doon sa manifestation ni dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung imbitahan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Thank you po, Yusek. Kenneth Pasyente, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, balikan ko lang po yung sa DSWD, yung pamamahagi po ng cellphones. May mga karagdagang programa pa po ba ang pamahalaan para masiguro na may alam po o nauunawaan nila yung tamang paggamit po ng cellphone, pati po yung mga digital applications? Opo, sa pamamagitan po ng DSWD, magkakaroon po tayo ng literacy activities. Tuturuan po talaga po natin yung mga hindi pa po sanay gumamit ng mga gadgets na tulad po nito. Para po hindi naman po maging posible po, no? Ang kakayanan po, maibigay po natin ang tamang kakayanan sa taong bayan, sa mga nangangailangan, para po hindi naman po masayang yung proyektong ito ng Pangulo. Kath Valente, Manila Times. Yes, ma'am. Good afternoon. Mamingin lang po namin kung same pa rin pa ba yung stance ng Pangulo regarding sa pag-rejoin natin sa ICC. Same pa din ba na hindi tayo makikipag-cooperate or walang jurisdiction? So ano po yung napag-usapan na ba to with the President?
pag-rejoin sa ICC. Wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po. Wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Tuesday New, DCWB. Hello, ma'am. Kahapon nasabi po ninyo na nakarating na kay Pangulong Marcos yung sentiment ng isang pulis kaugnay nung pag-aresto ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong umaga po, mayroong pahayag po sa PNP na pinatawag daw po sa palasyo ni Pangulo si Police Brigadier General Jean Fajardo. May bago po bang instructions ang Pangulo kaugnay ng issue na ito at ano po ba ang directives? Nakausap po mismo natin si General Jean Fajardo. Hindi pa po sila nagkakaroon ng pag-uusap ni Pangulong Marcos. Mamaya po yata. Tignan po natin kung ano kanila mapag-uusapan. Pero patungkol po dito sa pulis na nag-viral po, matagal na po pala to as of March, effective March 5, tinatawag na po siya na AWOL. Nadeklara po siyang AWOL. Kung sa inyo po, hindi po natin alam kung ito po yung nabanggit na po ni General Jean Fajardo na meron po palang talagang reklamo na dito sa police na involved. May red flag regarding sa kanyang health condition. Kaya siya po ay meron po napakita, evaluation po ng neuropsychiatric division na siya po ay may mga mood swings po pala talaga as early as 2003. At siya nga po ay under medication hanggang October 2024. At nung nakitaan na mukhang nagiging normal na siya po ay pinayagan na makapagtrabaho ng normal, pero mukhang umuulit po yung mga episodes. At siya nga po ngayon ay kinasuhan na po sa prosecutor's office ng kaso nga inciting to sedition. Dahil may mga ganitong mga incidents, ma'am, sa palagay po ba ninyo may pangangailangan na mas higpitan pa ng PNP yung kanilang requirements in recruiting ng mga bagong PNP personnel dahil isa sa requirement ay yung psychiatric evaluation? Kahit naman po noon ay talaga naman pong istrikto sa pagpili ng kakatawanin po ng PNP, ang pamunuan ng PNP. May mga pagkakataon din po siguro mga isolated cases na nagkakaganito na habang sila po ay nagkakaroon ng kanilang serbisyo ay doon po lumalabas kung ano man yung naging problema. So, kailangan naman po talaga maging istrikto sa pagpili ng kakatawanin po ng PNP. Salamat. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Reaction lang po from the palace. Nagpahayag po kasi ang mga Makabayan Black Lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan nyo na po na hindi na po makakasama si Atty. Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po, kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Christian Yusores, Radyo 630. Hi, Yusek. May mga lumutang po na mga panibagong kahinahinalang pangalan na di umano ay nakatanggap noong confidential funds ng OVP. And base po sa isang report, 24 na in total yung mga pangalan. Ano po yung reaction o komento ng palasyo sa development na to? Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, ang pondo ng bayan, ang kaba ng bayan, kung saan po nadadala. Kung naman po ay na-discovery po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, nasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero
Since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Thank you po.